tuo tao na nindawat ng Kristo ato presyo manluwas ang atong sala nga tagakunik ng adan kang iba in ang Bible gipasaylo na unya gikalimtan the moment nga nagdawat ta kang Jesus Christ. Okay? Atong taknaa sa pagdawat nato gipakawad ang tagsala muna ang term sa Bible justified. Okay? Unsa ang pulong justified? Sa atong pinulungan gipakawad at gipakamatarong. Okay? Nganong gipakamatarong tungod sa gihimo ni Kristo, gihimo giwad-an kag sala na panahon na og ingon ang puso gusto niya nga ma-maintain na siya nga dili siya mas mahugawan. Pero ingon ang puso si Ginoo, gihatagan ta katungod nga may mong anak sa Dios kay nasayon ang Dios along the way sa process sa atong kinabuhi musipyat gyud ta buhat pulong o gunahuna. Managihatagan ta sa Ginoo o kaluwasan sa atong kalag kauban ang relasyon nga mahimong anak sa Dios. Kaya ang pagkaanak sa Dios is eternal na siya. Nga naman, bisan pag nasayop ni mong anak, bisan nagpabadlong po ning anak ka, ang kamaturan magsulti, anak bigyan ni mo na siya. Ang ginikanan, magpabadlong man sa sosyedad, naulaw ang anak, bisan pag muin ang anak ibalik, mulayas ko ang lugar, di na kumuila ang ginikanan, kaya nagpakauwaw lang sa among dungog. Ano? Mulayas ka. Bisan pag di na kumuila ito nila, ang kamaturan magsulti, ginikanan, gihipon niya. Kaya naman, anak man ka. So ang Diyos, sa diyang naghatag sa kaluwasan sa tao, naming dawat kaniya inong ngayon manluluwas, apil ang relasyon na nahimong anak sa Diyos. Masayok man kang dili, anak, gihapon ang tawag sa imuha. O ayaw kalimot, sa dihan na himugso ka, ni kalibutan, niya ang kalibutan, ni kinapon siya Diyos, sama daw din sa kalibutan, na sa dihan na himugso ka, din sa kalibutan, natag ito ang local civil registrar, naroon masulat ang galan sa bata, kung asa siya nabilong na pamilya. Munang human ni mo register sa bata dito sa LCR, mugawas na dahil ang gitawag birth certificate. May kag nag-birth certificate pasabot, nakatali o nakatala ang imong pangalan dito sa talaan sa Republic of the Philippines. Mananatay gitawag PSA, Philippine Statistics Authority. Okay? Munang dito sa PSA, nasulat imong ngalan nga ikaw nasa banay ni. Kaya gano man, dito sa birth certificate, mabalang kinsay ngalan nimo, kano sa ka nahimugso, unsang oras sa kaming gawas, no, sa pagkawangan sa imong inahan, kanya askin sa imong papa, kinsa imong mama. No, kung sa may pumagi, hilot ba niyo sa ospital? Ano? Na sa birth certificate na makita. Kano sa anak mo gawas ang birth certificate, sa dihang ma-register ang bata. Kano sa man ang bata ma-register sa LCR, kung gawas na gikan sa tiyang sa inahan. Mao po na, kung ikaw nahimugso diha sa tilan sa Dios, human ka muda ang Kristo pasmuluwas, tagaan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. Tungod kay nahimong anak sa Dios, nahimugso ka sa pamilya sa Dios, isulat po niya imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. Okay? Then tungod kay nasulat imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, di pa hihidluan ka. Yan ang po sila, walang justified in sa Romans chapter 5. We are justified by His blood. No? Dili na atong kabuotan, dito kay dato ka, dito kay gwapo-gwapa ka, dili. Tungod kay ningdawat ka sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Ang kabayaran o kapasayloan sa imong sala na gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, imong gituo, imong giila. Nakato siya ang tinuod o imong gidawat siya para sa imong kaluwasan. So, sa dihan nakaangkot ang kaluwasan, we are justified, ingon ang pulong sa Ginoo. Busa, ingon ang pulong sino. Sa diha na naluwas ta, ingon ang pulong sino, dili ta, maging pareha daw sa mga unbelievers. Kung sa mga unbelievers, ato mga tao nag-ilang Diyos, pero walang maluwas. Ang unbelievers ang tawag sa Bible niya na. Naaman sila ilang na Diyos, nasa sila simbahan, nasa sila Biblia, napon sila magtutudlo, pero wala sila kasiguro kung asa padalong ilang kalag. Ang tawag sa Bible na unbelievers. Na yung mga tao nakailang Diyos, nakailang pa sila na si Kristo manluluwas, pero wala pa siya maluwas. Kung sa'y kulang niya, explanation. Kaya ang kaluwasan, dihatag lang sa Diyos kay gasa raman. So kinahanglan ay decision niya imong dawaton kay gihatag man. Kung ikaw nakadawat, ingon ang pulong sa Ginoo, na kay record, ingon ang pulong sa Ginoo. Kay bisan kinsa daw, pagkamatay daw sa tao, ikabutan ang tao mamatay sa mga kausayon sa Hebrews 9:27, human ana hukom. No, ang unang buhaton sa Ginoo, ang kalibutan ani man
pagkamatay, na sila'y pangajian, dili na. O dili, walay pangaji nga makaluwas. Nga naman, kay gani ang dato maniasa, sa Bible ni Jesus Christ, dato na to. Pero dili na siya mahuwas kay kadito. Ang naana sa impyerno na gito. That is not for a lifetime, that is for eternity. If we talk about eternity, wala na'y katapusan. Ang mana sa langit, di naman ito sa impyerno. Ang nasa impyerno, di na po mahawas, aron matong langit. So walay kanang pangadji nga makasulbad kung ma-impyerno na ka. Manasamtang buhay pa ka, dapat sabto nimo na ang kaluwasan hatag lang sa Dios, regalo lang. Kung regalo, kinahanglan desisyonan kung dawaton ba or dili. Ingon sa Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death. No? Ang bayad sila kamatayon, but the gift of God, dasa, no? The gift of God is eternal life. Is eternal life. Gift of God is eternal life through. So naay paagi nagigian through Jesus Christ our Lord. So maangkunan lang na sa tao ang kinabuhing dayon nagasa sa Dios kung imong tuuhan og dawaton si Jesus Christ. Di man ka pwede mo dawat kung di ka mutuo. Pagkuyog yun na. Kung mutuo ka, gihatag siya. Nabudawat ba ka? Decision making ang tawag anak niya. Daghang mga tao karon na sila reliyon, na sila yung magtutudlo, na sila yung giila na Diyos, pero wala sila pa maluwas. Muna ang trabaho sa nangaluwas, magsugilon. Ang problema lang, kay dili man ta pwede mamugos, sultihan lang sila. Ang problema lang kay sultihan po, garbuso man, to umong kaana, buhay pagani, paminaw sa lagi. Wala may manghinambog na luwas mi. Ang kunanamon ni siya, among i-share sa inyo, kay gihatag raman ni, among po din ipaambit, kung gusto ka. May puksanay na. Amen? Iyon ang pulong sino, the wages of sin is death. Ang bayad sila kamatayon. Walay tao nang andoy mamatay, walay makabayan ana. Muna nakita sa Diyos kung makay mo, siya nalinganis kalibutan, siya ang nagpakamatay, siya ang nagpaulak sa iyang dugo para sa ibayad sa atong sala. Kaya nga naman, ang bayad sila kamatayon man, o niya atong pasayloan atong sala, nga atong nasunod gikang adan kang iba, mo tayo makaimpero sa kalak sa tao, so kinang maputol to. Di man ito masumpa, kundi ulan ang dugo. So siya mismo nagpakatao sa kalibutan, siya nagpaulang siyang dugo, siya nagpakamatay dito sa cross, gilubong, pero nabanhaw. Muna nakarindot kay nabanhaw. Nyamisa nga, kung sa'yo pumagin malos, magbuhat, tatag na ayaw ay, nya, libakira. So, pagkaluwas ng mga nga sa imong gihimo na daan, maglisod o magka-restaurant. Dili may ison, gasa lang sa Diyos ang kaluwasan. Ingon ng Bible, the wages of sin is death. But, naibat niya, yung po sa Ginoo, the gift of God, naigasa ang Diyos, na kinabuhing dayon, yung po sa Ginoo. Ang eternal life is another word sa word heaven. No? Kaya ang hell, ang another word niya is eternal death mapunsap. So, eternal life is another word heaven. So, makaangkon ka kinabuhing dayon, o makaatok kag langit, pinaagi lang kang Jesus Christ. No more, no less. May sobra, may kulang. Dili na, wala na ilabot ang baboy anak. Ang ilain. Na kung imong tuuhan o nawaton si Kristo yung persuman luwas, ingon ang Bible, tagaan ka automatically kaluwasan sa imong kalag. Ang pulong kaluwasan, buot pasabot, dili na ka ma-impyerno. Muna klaro, ingon sa Bible. Kasi maangko na naman na kinabuhin dayon, iyon ang pulong sa Diyos, dili na ka ma-impyerno. Walay, siya, dili na sa hinukman sa silot. Ito sa John 3:16, ang kasagaran, John 3:16, memorize kayo na, napagaling mga tao nga palaubog, no, palainom, sugarol, pero nagsuot og sinina, John 3:16. For ano yung mga pagsuot na nakatatak na John 3:16? The gift of God, na, ano, nakaputang niya. Pero tuwas, sabungan, tuwas, inuman. Pero ang suot niya sa sinina, nakaputang to, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung isa-isahan mo na ang pulong, klaro na din kayo na maikson. Kaya ang pulong kaluwas akan gitaw sa Ginoo, kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Kanang kalibutan diha naghulugan ang mga tao.
Makita na mga tao. Natungod daw sa bugma niya sa mga tao, gihatag niya yung bugtong anak. Butangan na itong labi, kinsay ngalan, si Jesus Christ na. Ayang gihatag daw, kamo sa bugma daw niya sa mga tao, gihatag niya si Jesus Christ. Muna, ibot pasabot anak. Na bisan kinsa daw, nga musalig kang Jesus Christ. Wala isa, bisan kinsa nga di mo kauglitson, bisan kinsa nga makabalik kang Jesus Christ. Dili na maimperno, di na malaglag. May ibot pasabot anak. Bisan kinsa nga musalig kang Jesus Christ, dili na maimperno. Kung dili, maato na nus langit. Muna ibot pasabot anak. But have everlasting life. Daghay mga tao nga nag-memorize ana. Diya gipangutan nakasabot ba? Wala. Hindi nakasabot ako, usa na sa akong muna. Nakasabot nakasabot, ako bot pasabot. Kibali, kung i-word for word Bisaya, makasabot ko ana. Makahimo ko na sa word for word pag Bisaya ana. Di man di ay ang kahulugan may bot pasabot ana. Ang kahulugan, sa bisan kinsa daw mamusalik kang Jesus Christ, dili na maimpierno, kung dili matunay ng langit. Maribot pasabot sa John 3:16. Kay sa verse 17 ana, kung imong basahon sa John 3:17, kay ang Dios wala daw nagpadala sa iyang anak, wala daw nagpadala siya kang Jesus Christ diri sa kalibutan, nga aron ang kalibutan maimpierno, malaglag. Kung dili pinaagi daw kang Jesus Christ, mga luwas Ginoon. Kung pasabot dili na maan impierno. Busa sa verse 18, kung imong basahon na sa John 3:18, bisan kinsa daw nga misali kang Jesus Christ, dili na maimpierno. Okay? Pero kung siya, no, nga wala musalig daw kang Jesus Christ, buhi pa siya, impiernohono na siya. Nga naman, wala siya musalig sa bugtong anak sa Dios. Ya kano sa pa man nagisulti, karon buhi pa. Kano sa ka maka-decide sa pagdawat, karon buhi pa. May buhi pa gani ko, nangaluwas na mo. Paminaw sa lagi. Ingon ang Bible anak. Kay kano sa man ay ka mo decide, kunyag mamatay na o karon buhi pa. Huna-huna daw kami. Kano sa man ay ka makadawat o mamatay na ka? Bible, nagsulti sa ito, John chapter 3, Hebrews chapter 9, verse 27. Tanawa daw na siya, mamatay na ka, napag-desisyon mo daw maluwas ka. Ingat ang Bible, and as it is appointed unto men, no? Ikabutan ang tao mamatay sa makausa. But after this, the judgment. Pagkamatay niyo mo, hukom na. Dili na tinuod na, maglakaw-lakaw pa na mo kalat, 40 días dire, dili na tinuod. Sa Bible, naging siya, pagkamatay ni mo, ang lawas, mabili na siya, kay physical o spiritual man eh. Ang spiritual side ito, ang kalagong espiritu, ang lawas, physical. Paghawa sa spiritual, patay ang lawas, nito physical death. Okay? Ang imong lawas, matubang adire, ilubog na sa meteryo. Pero ang imong kalagong matubang sa Diyos. Ang unang buhaton sa Ginoo, ingon ang Bible sa Revelation chapter 20 verse 15, pangitaon imong ngalan kung nasulat pa sa kinabuhi. Namatay na pananglitan ko. Akong lawas inyong gibijilan. Si pastor dili nato ni siya ilubong sa kabulan. Bahala mo bisan pag isa ka tuig. Kamo po'y magantos. Di ba? Wala, bijilan kaya wala siya, wala, luwi kayo na, bijilan na, pero ang tinuod nga Jingki diha, ang tinuod nga Florencio Plaza, wala na. Ang kalap nito tubang, paghawa niya sa iyang lawas, ingon ang Bible, matubang rin siya sa Dios. So, bisan kinsa daw nga ngalan, wala masulat sa basahon sa kinabuhi, itambog siya sa linaw nga kalayo. Nya asa pa man ay, asa pa power sa pangadya anak? Wala na. Kaya ang dato nga na impero nito, wala siya mahawas. Ingon na sa Luke chapter 10, 16, siya nga, Father Abraham, kung maumang ganina, nga dili naman ay kumahawas din suguan na lang sila sa rupa ato dito sa kalibutan, balik. Kaya nga naman, tuwa pa, 5 na ko iksong lalaki, kaya basi po impero ko to sila. Ingon si Abraham, tuwa na yung mga wawali dito, tuwa na dito ang mga propeta, but pasawot ang Bible, giwali na, tuwa na sa Pastor Plaza, nagwali mong apil. Papaminawa sila. Siya dili. Ihutong dato, dili. Gawas mo na ipatay mo balik. Mo man ay kasagaran sa kalibutan ko. Ay, way patay mo balik. Sa'yo, nanay patay na banhaw. Nagpabilin sa iyong pulong si Jesus Christ. Nabanhaw ba si Jesus Christ? Diba? Nahimugso siya. Ingon sa ato ang history sa kalibutan. Nahimugso siya, Disyembre. Manang nakanta na, kay natao na ang
manunugo sa kalibutan. Kinsa man na? Si Jesus Christ. Pag-abot sa Holy Week, kinsa may nag-sacrifice? Si Jesus Christ. Para sa na ito? Para sa atong mga sala. Nakinsa man may mga makasala, ikaw na o ako. Kita mga tao ng kalibutan na arang manuluwas. Karon na po sino, gihatag na. Paminaw pag-ayo, ipaubos imong garbo. Kaya ng garbo, mo na makatabang sa to, makapa-impyerno na to. Kinaano ta explanation, pero dito minaw, bugiro na sila. Wa man tigay panghinambong, nagsubti ta nga naluwas. Kaya mo ng Bible, kumudawat ka, makangkong kagkaluwasan. Humanday mo kaon, sa kaon mo, may nakagigutom hinoon, nga nabusog, may ka humagkaon. Mo po na, si Jesus Christ manluluwas, muhatag ko kaluwasan, kung mutuo ka niya o mudawat sa iya, ingon nga imong Ginoo manluluwas. Di ang tawag sa tao nakaangkon og kaluwasan, sa manday, luwas. Muna kini mga luwas, isugilon, ipasulti. Ang atong trabaho, pagsulti. Wala ta siya katungod nga mamugos ta nila. Kaya kung may sila nga, di kumuto, di kumudawat, sila rin nagtinguha, may permigin sila. Naman tayo pamagi. Kaso lang, hindi sila gusto. Manay sa kilon. Iyon ang po nung Ginumekson, sa dihan nakangkong kagkaluwasan, iyon ang po, so, that is not for a lifetime, that is for eternity. Mamatay man ka diri, imo kalag, sigurado nga, langit sa panulong. Kaya naman, na siya eternal life. Dili siya eternal death. Amen? Samtang ni atas kalibutan, walang patakwaa, iyon ang polusino, na ay dako nga event nga giandam ang Dios para sa nangaluwas. Sayop na gingon sa kalibutan, mobalik daw ang Dios, ano paghukob sa maayog daw tan, wrong! Wala na sa Bible. Iyon ang Bible, mobalik siya dire, diharas kawanangan siya. Iyang tawgon ang tanang nangaluwas, pinagi siyang grasya. Musugat na tos kawanangan, iyon ang Bible niya na. Ang tawag ka na rapture. Muna na yung rapture ng word. Walay word na rapture sa Bible, sa King James, ng word rapture. Pero ang meaning sa rapture na caught up na sa Bible. Okay? Kaya sakgaw, muna yung rapture. Caught up sa English, sa Bisaya, sakgaw. Ang one word ana is rapture. Muna gihulat sa mga Kristohanon, no? Ang tinuod nga nagaluwas, karon. Pero iyon ang pulong si Ginoo, nagtigom, nagbutang sa tigumanan, aron ang tanan ng nangaluwas, mapuslan, magamit niya para sa pagsugilon sa may balita. Aron ang tanang tibuok kalibutan, makadungog sa mensahe sa kaluwasan, aron nga makadecide sila, mutuo ba sila dili. Mura na itong trabaho, pagpahibalo sa ilaha. Pag-admin nila, saman, mutuo ka, mutuo, niyang mudawat ka, makangkod sa kaluwasan. Dili, why mo siya pag abot sa panahon, makita man ta, kaya doon man ka klaseng judgment sa Bible, na ay judgment seat of Christ, na apo'y white throne judgment. Sa judgment seat of Christ, ang mga tao na siya, nagisak daw sa Ginoo through rapture. Moto siya matubang sa judgment seat of Christ. In other words, itong mga tao na ngaluwas, pinagi sa grasya sa Diyos. Mura na siya ang matubang sa judgment seat of Christ. Pagkahuman, mubalik si Jesus Christ, kauban atong mga gipag-rapture, diri sa kalibutan, walang second descension ni Jesus Christ. Pag-abot niya diri sa kalibutan, naday nang itong Battle of Armageddon. Muna ginalakaw-lakaw sa ubang mga kulto, nga hadlokon ka na, malaglagi ka sa Armageddon. Dili, Battle of Jesus Christ na. No? Kitang luwas nga, hibalik diri sa kalibutan, human sa rapture, kita mga hurado lang ta, makig-fight si Jesus Christ, anak. Sa Battle of Armageddon, human ana, na gitawag din siya nga Millennial Kingdom. Millennial Kingdom na. Human sa anak, no? Na Millennial Kingdom, 1,000 years nung murein si Jesus Christ diri sa kalibutan. Na kung atong Sabton Megson, samtang nagpaabot na sa dakong event na gitawag judge, akin gitawag mo rapture, ingon ang pulong sino magkinubuhi tang tarong diri sa kalibutan. Kaya nga naman, ang mga tao nagtanaw na to. Nagtanaw na to, yung sa Ephesians, kada adlaw ginabasa ta nila murag Biblia. Wala sila nagbasa ng Biblia, pero kita ang ginatanaw nila, mo na Kristohanon. Ako tong mula kay devoted mo di makita mga perfect, di man ta mga superheroes. Pag-usap, mo na baptist. Unsa di kalainan sa baptist ug sa uban? Kada kong kalainan, the only ministry, no, gipadala sa Ginoo gikan sa plano niya
diri sa kalibutan, si John ang nagdalana. Ang pulong baptist, that is not a religion, that is a ministry. Dili po na siya family name. Kaya ang apelido ni John, wala yung apelido kay papa na si Zacarias, ang mama na si Elizabeth, siya apelido nila. May kagsikwan, John na Elizabeth. John na kuan, dili sa ihang trabaho, ito siya John the Baptist. Because Baptist is a ministry. That is not a religion. Pero tungod kay natin government, ang itawag, mo register ta sa atong sect, mo register ta sa atong denomination, at Bible Baptist ta. Amen? Pero wala kasugua. Kung magmanugilong ta sa atong pagkabaptist, magsugilong ta sa atong manluluwas, aron sila mag-abot sa kaluwasan. Ang baptist din na magkaluwas, katiguman lang na siya sa nangaluwas. Muna'y trabaho sa baptist. Amen? Muna samta magsamyaw ta, magsulti ta, dapat ipakita sa atong kinabuhi nga angayan po kang tuuhan. Listen, kung po kayo nga may ayaw pangawat, nangiro po kawatan. Amen? Tuoran takaka. Nakabalo mo kung kawatan kang dako. Ayaw pangawat, ikaw di ay, nambiruan, pagkat, katali, lagi pa taon na. Oo ka ay, tulog-tulog ka mo rin mong kinabuhi. Dapat ipakita ni mga lahi, sumala sa pulong sa Ginoo. Manaingan ang pulong sa Ginoo, be not unequally yoked together. Ano man, ang church, di-called out man ta, tinawag ta, gikan anak, tiguan, gitawag ta ang mga tao ang nagaluwas. Kung di-pull out ta, ingon yung mga luwas, o gisugo dayon ta. Amen? Nakita na ito? Matay na sila. Niya ka sa grupong luwasonon. Mga makasasala. No? Ritubada, na libakira, etc. Klase nga mga makasala na diya. Pero, gi-pull out sa Ginoo humantang itong dawat ng Kristo. Gikuha ta diha, gibutang diri nga side. Diya tatak mga luwas. Sa diya mga luwasonon, kita na nga luwas na. So dapat makita sa mga luwasonon ang kinabuhi, nga lahi ang kinabuhi. Amen? Mga palainom ni siya tumula, karon dili na. Mabago man ang kinabuhi, ingon ang puno sa Ginoo. Kung ikaw makaangkong kang Kristo yung personal luwas, ingon ang 2 Corinthians 5:17, mabago mo yun. Nanakong pagkapala, inom tumuna, wala na. Kaya lahi naman akong kinabuhi. Ang akong disko tumuna, makadugong diskuan, pero kabalo ko kung sa isulod sa diskuan. Kaya ako na kinabuhi ito muna. Pero man ko naluwas, wala na. Ano man, usap naman ang dagan sa akong kinabuhi. Oh, karo, magtudlo ka. Tudluan ako ito kung mga kagrupo na ako ito muna sa mga bugoy-bugoy. Ano ito po? May siyang alahin ka ito muna karon. Nakita ko yung kalainan. Kaya naman namin Kristo na sa imong kinabuhi. Tumuna, wala man. Nakaila kay Kristo, pero wala man ka magkinabuhi. Muna na po siya, be not unequally yoked together with unbelievers. Dihawasa, gipulaw tagikan niya. Niya magkinabuhi, kaya mo tagikan nito. Dili, ipanahi na ganito. Aron lahi ang dagan sa itong kinabuhi. Kaya musong tikag kaluwasan, imong kinabuhi, parehara po nila, murag di kakatuuhan. Yan ka, hubog mo kagabi sa pinday magaling ka, nagsuka pa magaling ka. Ikaw, magtingsumpag atong kilig at sa pagtindahan. Yan, nahubog man ka. Yan, so tikag kaluwasan. Hinawan, ang pulong sa ginagabahan ng binak. Pero murag, mababagal ba ang power sa Ginoo tungod sa imong gihimo? Murag really effective tungod kay ikaw ang nagsulti, wala. Manang ingon na po sino ang mga Kristohanon, no? A Christian should live a holy life. Balaan ang kinabuhi that reflects the nature of God. Muna magkinabuhi ka, sumala sa kabubuton sa Diyos. Kaya naman, in nature of God na who saved him. According to 1 Peter chapter 1 verse 16. Paliw ko sa screen paliw, pero mas padali ka. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 16. The Bible, because it is written, be holy, for I am holy. So ang Christian daw, inahalan magkinabuhi siyang balaan. Balaan ng kinabuhi, nga aron mapadayag niya, no? Ang kinaiyahan sa Dios diha siyang kinabuhi, ingon nga nagluwas sa iya. Liwan ka anak, kanindot ka kinabuhi, ano no? A Christian should apply the biblical principles of separation and avoiding the following. Na yung mga following no? Kaya a Christian daw should live a holy, and Christian should separate himself from actions, influences,
or people that will contaminate him. Mga tao nga makadaot sa imong kinabuhi, likayanin mo na sila. Mga trabaho nga dili makaayo, likayin na siya. Mga gitawag na itong influences, kana mga panghitabo o mga kahikahintang nga dili makaayo, likayin na siya. Nga naman, ikaw magyapoy mo daot. Mo na ang Kristohanon nga separasyon. Dili na po sa dalita makikamigo ng believers. Dili, kana makighugoy-hugoy na sa kinabuhi, mo na dili mao. So garol, mo na kinabuhi sa kalimutanon. No? Kini mga kinabuhi no, panulis. Grabe karon no? Unrespectful. Tanawang kalibutan karon, ginamandate na karon. Nabisan ang mga bata karon, dili na disiplinahan sa ginikanan. Kaya sa madisiplina ka, apel magidang radio correction. Bantay ka kay kasuhan na ka sa human rights. Liman ka anak, nga ang ginikanan nila prisuhon, kung madagpan ka, magpitol ka sa imong anak, nausap na. Ingon tong isa ka papa ang interview, ikaw Brad, kung sa may imong plano, mas ikalipay na ako, nga mapanto na ako kung bata, samtang gamay pa siya. Kaysa sakit tanawon nga pusasan akong anak tungod kay nana sa streaming kay wala siya matudloy. Nya sa may bato ng disiplina, apel gid ang random correction, kinsa apel gid ang random correction. Nya kung malatos nimo siya, kung sumbong siya sa pulis, mas maayo ako'y presohon dito, when tarong akong anak. Kay napreso ko tungod sa pagpantun sa akong anak, kaysa napreso ang anak kay wala na akong pantuna. Tama sa. Tanaw ra ko ng kaya karon. Ginikanan di ang may sahig mo kinabuhi. Patuo ta sa pulong sa Dios. Dili ta mo hugoy-hugoy ana nila. No? Ang kalipay nila, bisan og may mga problematic na sila, mag-inom sila pero malimtan daw ang problema. Di mo na mawala ang problema. Di sa mo pa naghumog ka. Kaya nga naman naghumog, di na kakatrabaho pag-ugma. Trabaho mo na ito muna. Mas nagpapag-budget ng bisyo kaysa bugas o susundan. Mga palainom, tanawa sila pala dito, asin na nilagaw sa asawang mga anak. Pero dito sa imnanan, hambugiro na kayo na, inom na pre, muna na. Pero pag abot sa balay, mag-wild na, kaya may pagkaon. Muna ang kalibutan na igsoon. Salamat, kaya nakakataon ko sa pulong sa Diyos. Nasultihan ko sa pulong sa Ginoo. O karon dili naman ako kinabuhi. Side by side, makakita ka sa palibot na ito. Halos wala yung pagkaunay ng balay, hirit ang balay, wala na, pero nag-inom, gatabako, mahal pa, stick sa sigarilyo tungkol na 10 centavos sa among panahon, 25 centavos, karon, pila lang sa kabok, 5, 2, mahal na na. San Miguel Beer mo itong una, 25 pesos, mahal na sa among itong una, grande na, karon, kapin gatos na. Pero, mo reklamo sa bugas, 60 kilo, ang grande, mahal pa kaysa sa kilo. Asa may mayo ang kinabuhi? Ito ang kinabuhi nga nasa Ginoo. Red horse, pila lang karon. Inom ka red horse? Nya, pila ang pan? Ang isa ka kilong bugas, ino ta kawali duha yung anak or tulo, sa isa ka kanon 1 kilo, daghan na kayo, di na mahurot kung kumaon ninyo. Red horse, mas mahal pa ito sa 1 kilong bugas. Ay, isa na nakiim na niyo, kulang pa. Pag init yung dunggan, mangita na. Wala na kayo palit, mangutang pa. O niya, mo trabaho, mamas-arag, palkata. No, anak, pagkatapos, ay, pait kayo. Nagiwas, giinom niyo mo, sigarilyo mo, hambugiro ka kayo, pabuhot-buhot, anak. Pero ang tinuod, nagguba na kasi imong kinabuhi, nagguba kasi imong lawas. Pagkadaot sa imong baga, wala, mananday ka, wala, magpatabang na ninyo, tabangin ko ninyo kay nasakit ninyong angkol, taktak. Ikaw ang nagpatay sa imong kagalingon, pero madamay na ang mong pamilya. Huwag mo na realidad. Walang salamat kay ang pulong sino magtudlo sa itong insakto, aron dili ka mga tao. Amen? Wala mag kinabuhi ta, bahala ginutas mga tao, bugiro ninyo, nanggaluwas. Sige lang, pakita ulit sa ending nga pakita sa ending kaysa white tone judgment, makakita sila. Kano mga taong gisultihan na to karon, kaila na to karon, gisultihan niya, dili sila mo too, magkita ta sa white tone judgment. Pagkakita,
Wala, kung mahimo pa lang lagi pikatan, pika! Tagiin na ito muna, inaban, ati ka na nila. Lagi. Pero sa White Road Jensen, pagkita, sila makaila sa tuwa, kita-kita lang nila. Sayang, ito, tuluan ta karon pero dili unsa mo to. Wa may pugsa na yung pulong sa Ginoo. Amen? Muna ingon ang pulong sa Ginoo samtang nag-exist pa ta diri karon sa kalibutan. Ingon ang pulong sa Ginoo, a Christian should apply the biblical principles. Buot pasabot ang imong pagkinabuhi ginabase nimo unsay giingon sa Bible. Dili lang kung igora ka mosulti, dapat imong gi-action unsay imong nasabtan diyan sa Bible. Amen? What is the Bible? Na yun ang pala sa Ginoo. Ang principles daw of separation and avoiding the following. Letter A, against a biblical standard of purity. Mga people, paminaw mo pa kayo. Daghan kaayo sa mga people, kinabuhi Kristohanon na term, no? Sa mga Kristohanon daw sila. Pero tanaw, raw na kinabuhi, pure pa ba na tanaw? Na yung mag-uuyab, na-skilled sa karsada, nagihaglog, nagikapos-gakos. Naa sa kanang mga kanang gitaw dungog, maayo ang imong baruganan. Pobre pa ka, gigo pa pag imong reputasyon nimo, perting ilada na gid nimo. Nya moangkon kang Kristohanon ka, nagpakaulaw ra ka sa imong Kristo. Dapat mag-amping ta sa mga Kristohanon ba ta. Muna ang biblical na principles. Amen? Muna ang nga po sa Ginoo against a biblical standard of purity. Dapat magbantay ka no nga dili ka mahimong against sa biblical standard of purity. Say ang mga buyab-buyab sa chapter verse 17. Kanang dili mo tahod sa gidikanan. Inapulo sa Ginoo prohibition na. Dapat tahoron nimo imong gidikanan. Amen? Imo siyang tagaan o pasidungog, imo siyang tahuron, respetuhan, sugton. Muna diha sa Bible. Pero kanyang mga tao, mga bata karon, mailang kay mga sa ilang gikinahanglan, sugoon, samak mama oy. Samak papa oy. Natadluan pa Ginoo badlongon kay aron madaot. Ay, mag-anak pa, sugoon, bundak-bundak pastil. Pag naipangayoon, yan din matagan, suko-suko pa. Kinsa ka? Amen? Mo ni ang kalibutan karon. Munta sa Kristohanon dili na to na kinabuhi. Dili ta magpabuyag, Kristohanon mo kata dapat mahimutang ihimplo. Unsa na ihimplo? Example. Panag-ingnan. Dili ta kong against sa Bible. Kaya against sa Bible kining sa letter C, an association that will harm. Mga kauban, mga kabarkada nimo nga makaguba sa imong kinabuhi, makadaot sa imong reputasyon. Bantay mo kay ang atong mga barkada, kung ang imong barkada estudyante, mga estudyante mo no, ang barkada nimo is absenos, matakdan ra magid ka pagkabsenos. Tinagtonon imong barkada, hindi ikaw dili unta, madamay ra gid ka. Na walang harm. So sa Bible, giwarningan tadaan, no? An association that will harm. Kanang kagrupo-grupo, mga barkada nga makaguba, makadaot sa imong reputasyon. Careful mo, no? Kaya bisa pag magtarong ka, ang imong mga kaubanan dili mayo, manayang Ginoo magbat ko ng mudaan, come out from among them. Marami mga asosasyon karon, mga grupo makadaot, biya mo daan na. Pangita mo mga kabarkadang tarong. Gusto mo isa Diyos, pangita mo mga estudyante ng mga Diyos po, buti barkadahan. Kaya, ang ini, kung study sa ta, ito, kung dili kayo sa Diyos, madamay kita, kaya ngahan mo barkada, isa Diyos man. Wala siya, no? An association that will harm. Ingo sa 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18, come out from among them, yung na po sino, ayaw mo pagkuyugan niya. Kaya nga naman, makadaot na sa imong kinabuhi. Letter D, that is the harmful to the body. Kung saan yung mga harmful sa atong lawas? Kanang inom o mga makahubog, no? O dili, napay ba nga dili makahubog? Kanang gitawag na to mga energy drinks, ay mo kalimot ana, ay mo kumpiyansa.
Kaya naghanap yung mga kailan na kadawat tungkol na ng energy drinks. Bisag way kaon, inom kayo siga ang mata. Abtik na kayo, lisko kayo, siga mo na, lugay. Himpiyong na doon na lugay. Wala na. Iaagyan mo ba no, dialysis na lugay. Tigong na lugay. Dapat may dalaga nga, pagtanaw na sa fit and right nga, ay, gwapo na fit and right niya. Ang diri sa hawak, anagin kayo ba? Niya, slim yun. Wow, okay kayo. Advertisement naman na. Di na siya mukhaon kay fit in right again na kapin bulan, patay siya. Ayaw, gamitan ninyong utok na makalipay ta sa Diyos. Amen? Ayaw mo kalimot na atong kinabuhi, lumalabay lang. Dili ni siya mubato sa kalibutan. Ubiya ra gyapon ta sa kalibutan. Mas maitong nagkinabuhi ta sumala sa kabubuton sa Diyos. Letter E, ang mga butang, no? Apply nato sa principle sa separation. Letter E is harmful to a weaker brother. Kabalutan nga, ma-offend siya kung mukhaon ta karne. Example, no? Nakita na siya. Dili tayo nga mo dili kaon tungod kay dili na makaayo sa tuwa. Ang ato reputasyon, kung ma-offend ang atong igsoon, ay nalagkaon. O niya nakakaon kung wala na siya. Nakuha na to. Basahan na to ha. Basahan na to. 1 Corinthians chapter 8 verses 8 to 13. Magsugod to sa verse 8. Aron masabta na to pag-ayo na nga verse. Protektahan nimo ang imong igsoon sa pagtuo. Alihog ko. 1 Corinthians chapter 8 verses 8 to 13. Magsugod ta palihog. Iyon na po sa Ginoo. But meat commendeth us not to God. Okay? For neither, if we eat, are we the better. Neither, if we eat not, are we the worse. Kapag kaon daw, di mo ito mas malaga mas kahayon sila ha. Kung di ko tayo ng kaot sa iba, kung di tamtor. Verse 9. Yan siya. Napay na ko correct mo. Verse 9, Isha, but take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Kumbaga, mag-uban ta, pagkatapos, dili siya mukhaon o karne. Pagkatapos, ikaw mukhaon, why problema sa imo, kung mukhaon ka. Ang imo protektahan na dili siya ma-offend. Araw mo padayon siya sa pagtuo sa Ginoo. Weak man, but pasabot, huyang pa, wala pa siya malig-on. Papan masakti ang tanan. Pag nakita niyo nga makadaot sa iha, ay nasa. Protektahin siya, na dili siya mo-offend. Wala problema sa imo kay di mo po ka madaot kung di ka mukaon. Di po ka madaot kung mukaon ka. Ang problema lang, naka-offend bang ka sa iha. Maprotektahan mo kay sayop na mo sa Ginoo. Kaya nga naman, kabalo ka ma-offend siya. Nya, mo buli pa mag-backslide na lang siya tungkol sa imong gihimo. Ayaw, protektahan mo siya. Adin lang po kumukaon aron di po siya ma-offend. Verse 10. Diyon sa verse 10. For if any man see thee, which has knowledge, sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols. Example, natudloan ta sa pulong sa Ginoo. O na ang imong kauban, wala pa din mo malig-on. Example kanang mga offer ba? Example na kanang pista. Offer na sila, dili na sa Dios gi-offer, sa ila ng patron. Okay? Nagpista sila dire, dili pareha sa pista sa pikas ng mga lugar kay nga naman nagdepende na silang patron. So ang ilahang preparation na para na sa patron nila. Okay? Ilan ang idol. So, gi-offer na sa idol. So, ang imong kauban, kabalo siya nga, gidili na ba na? Kabalo, kang okay na mamakaon, mga butanga, unta. Pero kaya maka-open pa sa iha, ay nalagkaon 46 sa iha. Uybot pasabot ang mga versikulo. Kaya once na ma-open siya, kaya balik ikaw ang dahilan na himbag-slide siya. Nakuha na to? So, yun na, bantayan na atong kinabuhi.
Sa bagay, makakaon mawala na siya. Dili, mapiktuhan yung mga Kristohano, no? Pero madawat man ikaw nga as brother o sister na offend siya tungod sa imong gikaon. Ang tadi magito makadawat ko sa imo ano. Pero kung makadawat man sa iya, ayaw lang sapod aron di pud siya mo-offend. Kaya ba ang imo siyang giadak diya sa pagtuhan kung maliggon siya. Kaya makasabot na siya makaltaw mo di ayo sige. Sa bagay wala man ta mamista. Ipadala man ni sa balay. Nakuha na to. At least nasabta na to ning mga mensahe dili na conflict sa imong una-una. Ang imong giprotektahan dili imong kulingon, imong giprotektahan ang pagtuo sa imong igsoon aron dili siya ma-offend. So harmful to a weaker brother. So aron dili sa mawala di sa pagtuo, imo siyang liponon pinagi sa imuhang pag-atiman sa iyahan. No? Usa na siya, bantayan na to. Kay daghang mga Kristohanon sa pagkaron nakapa-offend na sa ubang mga Kristohanon. Ibig sa kita gigatigom ang uban posibong abok. Wa may mga pastor kanay imong gihimo. Nakapangabog na sa mga Kristohanon. Amen? Kaya sakta na siya mga butanga. Then letter F, offensive to the conscience. Unsa man ning offensive to the conscience? Alita sa James chapter 4 verse 17 palihog. James chapter 4 verse 17. Iyon ang Bible. Therefore to him that knoweth to do good. Sa iya daw nga nakaila, nakabalo sa unsay buhaton nga maayo. And do it not. Kabalo siya nga maayo ni pero wala niya buhata. To him it is sin. So sa may tabo na sa imong conscience, nahibalongon ka. Na kini mo insakto, kini mo dili maayo, pero wala nimo buhata ang maayo. Okay? Kabalong ka na dili na wala nimo buhata, maayo ka to pero wala nimo buhata. Naa sa imong unahon na sa imong kasing-kasing, sa imong conscience, sa imong sa labutan, no? Magpabalik-balik na siya nga mahimong guilty ka. So aron di ka mahimong guilty, buhata unsay maayo. Amen? Kabalo ka maayo ni buhata. Aron dili ka mahimong makonsensya tungod kay nagsulti ang Ginoo. Kay imo maghimo, wala problema, mas mamalipayon noon ka. So offensive to the conscience. Then ikapito, no, nga kahimtang nga bantayan nato ang biblical principles is siya failure to follow the example of Christ. 1 Peter chapter 2 verse 21 palihog. Makita nato na sa Bible nga si Jesus Christ mismo naghimo og paagi, no? Kana siya example, panag-ingnan nga imo na lang sundugon. Ingon sa Bible, for even hereunto were ye called. Sa ingon na kita gipanagtawag ta because Christ also suffered for us. Kay Kristo daw nag-antos pud para sa ato, leaving us an example. Nagbilin daw siya og panag-ingnan that ye should follow his steps. Aron daw nga atong sundon ang iyang mga lakang. Ayaw lang pabili na ng igo ra kang naluwas. Dapat hintubo ka diya aron nagamit ka. Napuslan ka ba? Nahibalo ka nga may pamagis nga kaluwasan, naluwas na ka. Unya karon nakakaton ka nga unsa mo din ang kabubuton sa Dios. Unya wala nimo sunda, dili ka mo tubo. Pero kung imong sundon ang pamagi sa Ginoo, anang mga lakang nga ginahimo ni Jesus Christ during his earthly ministry ug hantod sa atong panahon karon, ingon na puno sa Ginoo mo way nga paspas ka mutubo spiritual. Na kung atong sakton maigsoon, mo ni siya na ay mga procedure na usahay mo conflict ang atong gusto, ang gusto sa atong unod o ang kagustuhan sa atong Dios. So, ikaw na magpili dayon diha. Sa panahon nga nasa crucial gyud nga kahimtang, mo na gitawag og crossroads. Asa may pinakamayo, sa walang sa too. Ang pinaka-wise nga igsoon kung sundon gid mo ang kabubuton sa Dios, o gina pinaka-wise. I-sacrifice din mo imong kaugalingon, pero mag-enjoy ka sa tumoy. Pero kung i-sacrifice din mo ang Ginoo, di na ka magsunod ka sa kabubuton, mohila ka sa tumoy. Kaya may pagwala kong buhata. Kaya ang pagmahay, resulta lang na siya sa sayop na desisyon. Amen?
mo na siya kanindot. Muna sa kinabuhi, yun ang pulong sa Ginoo, dapat atong ikinabuhi ang sumala sa pulong sa Dios. Kining 2 Corinthians maigsoon, ikaduhang libro nga gisulat ni Apostle Paul katus taga Corinto. Tungod kay ang Corinthians maigsoon nitong panahon na Corinthian church was an immature congregation. Dili kayo nakatubo sila ba sa pulong sa Dios. Pero miabot sa punto sa diha nasabtan nila, hantod karon nahimo silang example sa atoa. Dili unta ta mahimong maglingkod, magpabilintang bata sa pagtulunan, kundi mutubo ta, no, mahimong hingkod diha sa pagtulunan. Mga young people, ayaw mong pagsunod sa kalimutan. Ang Corinthian church niyato is immature congregation with problems pa yun. Di man ka ang Corinthians kung basahon nimo sa Corinthians na ay mga Kristohanon dito, o kung nakabasa mo anak, ang usa ka tawo minyo pagkatapos ano gitawag niya nga namatay ang asawa, gid ang asawa. Na siya anak nga lalaki. Mabasahan mo sa Corinthians na pagkatapos nangasawang otro ang iyang papa. Legal man to. Pero ang problema dito kay katong iyang anak na ulitaw, iya pong gipangulitawhan, iya gipanguyab pod ang iyang stepmother. Mo ang problema nila dito sa dito. Kung basahon nimo, tungod sa immaturity ba? Kunya ingon si Paul, itugyan niyo sa yawa ng tao nga di mo patungo sa pulong sa Ginoo. Kaya ron, maluwas niyang kalak, pero mo pahuway yan yung lawas. Kung yung mong sabtod yung bali, ipahanap na lang to. Pasag na sa Ginoo. Parang ano ba, itugyan na lang sa Ginoo, nahaltod mo retire sa Diyos kalibutan, aron matubang na yung kalak ito sa Diyos. Dili ba't pasukot nga, ipapira to ni Paul, itugyan na sa Ginoo. Pasagin na lang na siya, tingnan naman, di ko siya patuo, ang may tabo, ang Ginoo na mo ang musga sa iyo. Yung naka-conflicted, no? Yung naka-conflict ang ilang panahon muna. Pero sa dihang giwalingan sila, kaya nagpatuo sila, sa unahan imong basahon Mason, pakita niyo mo ang challenge. Sa chapter 15, verses 7:57 to 58, this 1 Corinthians, mabasa din mo siya na ang mga tao nagpadayon sila. Nga naman kayo ka nagpadayon siya, kaya namin 2 Corinthians. Kung wala sila nagpadayon din sa 1 Corinthians, wala na 2 Corinthians. Kitsa pa, may tuluan ni Paul dito, kitsa pa ipadadaan sa letter, kung wala na ang mga tao. Pero nagpadayon sila nga naman, nadasi sila, kaya nagpatuo sila sa pulong sa Ginoo. Manandun sa Bible, sa kinabuhi, dili mawala ang problema, may isang samtang buhay pa ta. Lagi mga problema. Pero, gi-encourage ta sa Ginoo pag kinabuhi sa separado nga kinabuhi. Ano itong separado? Lahi man sa kinabuhi sa kalibutan. Ang mga babae, magpakababae. Ang mga lalaki, magpakalalaki. Sa kalibutan, pwede na. Mix na tanan. Ang babae, pwede na maglalaki. Ang lalaki, magbabae. Sa Bible, lahi. Babae, babae. Lalaki, lalaki. Sa dako yung kalainan, di ba? Mara kung magsunugtas ka bubutong sa Diyos, lahi din ang dagan sa kinabuhi na to. Kaysa kinabuhi nga kalibutan. Mara, Maikson, ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, sa atong pagpadayon, kung atong sundon ang kabubuton sa Diyos, sa 1 Corinthians chapter 15, verses 57 to 58 palihog, ang ingon ang pulong sa Ginoo ni anak, sa verse 57 palihog. 1 Corinthians chapter 15, ingon ang Bible niya, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Na may daghang problema sa kinabuhi, yung klase ra ba ng problema, dili ta pareha problema tingali, pero pareha ta mga problema. Ana ko bantay ta no? Nami problema, lahi pa mo problema. Unya, bisan kinsa sa tuwa, naagi tay problema kada isa. Pero iyon ang sino ang kadaogan nato ana, wala sa atong kaugalingon, na ang Jesus Christ. No? Isa, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Makahawas ta anak, makapadayon ta tungod sa grasya sa Ginoo. Pero alangan nindot maigsoon ang encourage dugay sa una, dugang sa una, verse 58. Iyon ang puliso, bisa pa natin mga problema na mga kalisdan sa kinabuhi, pero mudot ta diha sa Ginoo. No? Sa atong pagpangalagan nila sa Ginoo, unya atong sundon ang kabubuton niya. Nagingon ang Bible, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. O saan may steadfast? Mapinadayon nun. Nabisag na yung problema, sige lang, padayon gid gyapon, no? Ligon, malikon, no? Unmovable, dili matarog.
always abounding in the work of the Lord. Kanunay gahimo, no? Kanunay gasuporta gapamuhat diha sa bulaton sa Ginoo. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dili sayang, dili pod kung kanita kong mahanaw, no? Dili kung sayang daw ang atong pagpumuhat diha sa Ginoo. Nga naman, rewardable na siya tanan. Na kung sa mga problema, mga kahimtang nato, maigsoon, inanay kahimtang, no? Ang pagdaga nato sa kalibutan, ang pagkinabuhi nato, daw sama gihapon na siya sa kahimtang sa kalibutan. No? Akin isa, not nature, dili kalibutan, kin nature. Sometimes, maayo kayo ang itong tempo, init, ano? Yung kalit na imugdong, yung ulan na po dayon. Ano? Yung human ulan, naganip pa na nag-ulan pero na-sunshine gihapon. Diba? Nag-ulan siya to, pero nakikita gihapon na yung adlaw ba? Nisidlak gihapon siya. Nya, alam man nga nawala na dayon ang mga ulan. Dahil magpabilin din siya nga, nagsidlak ang init. Ay, so sama sa nature ang kinabuhi na to. Natay problema karon, pero ang kadaogan na to nasa Ginoo, no? Ang victory nasa Ginoo. Pero kung panayon ta diha sa kabubuton sa Dios, ingon ang puno sa Ginoo, dili na makawag ang atong pagpamuhat diha sa iya. Nga naman, na siya ganti. Naiganti. Para sa eskwela, tung una nag-eskwela ko, daghang panahon nag-eskwela ko wala ko'y kaon. Kisa akong kinabuhi, nag-experience ako kayahay. Pagkahimukso na ko sa kalimutan, they made good me. Ako aktindahan sa akong mama, akong papa, polis akong papa. Naisweldo, tarong sa Ginoo, na separado, no? Biblical separation, i-apply na doon na siya. Hapsay, malinaw na ka, malipayon pa, hamugaway pa, nga kinabuhi. May son in closing. Correct relationship in the Holy Spirit with a believer, holy and spiritual. No? Ang maayo daw, kung maayo ang atong relasyon sa Holy Spirit, ba't pasabot, dili ka bigilado. Ba't pasabot, wala ka nagpakasala. Iyon ang puno sa Ginoo, will a believer holy and spiritual. So kung maayo atong relasyon sa Holy Spirit, makalimutan, wala siya ang ilhanan, ibutang sa Ginoo ang ilhanan na kita anak sa Dios. Ingon sa Ephesians 1:13, ingon ang Bible anak. Unya ka ng Holy Spirit nga gibutang sa Ginoo nga ilhanan nga kita anak sa Dios, mo ko'y mo pamatuod sa ato ang espiritu. Sa sunod nato, mo pamatuod nga kita mga anak sa Dios. According to Romans chapter 8 verse 16. Kanindot kay sa procedure sa Ginoo. Para kung musunod lang tas pamaagi sa Ginoo may son, dili ka magwahay, mag-enjoy gid ka sa Ginoo.